Magandang umaga po mga kapatid. Blessed Sunday. So ilang araw na lang po, February 14 na. Valentine's Day na, no? Kanya-kanyang celebration na tayo ng Valentine's Day. Meron na po ba kayong mga plano? Wala pa? Sabi nga nila para sa mga couples, every day is Valentine's Day. Tama po ba? Sa mga couple po dyan. Pero alam po natin, ang Valentine's Day ay hindi lang para sa magkasintahan o sa mag-asawa. Ito rin po ay para sa pamilya. Para sa magulang, para sa anak, para sa kapatid. Because love in its truest sense is not romantic first. Ang pagmamahal po ay relational, covenantal, and self-giving. Kaya hindi po nakakapagtaka na ngayong Love Month, pagmamahal ang ating pag-uusapan. Madalas po natin marinig ang linyang ito, love is the greatest thing of all. No? Totoo po kaya yon? Love is the greatest thing of all. Kung tatalangin po natin ang mga may edad na, yung dumaan sa hirap at tagumpay, malamang ang sagot nila, yes. Pero kapag mas bata-bata ka pa, no, marami akong tinanong, totoo po ba yung love is the greatest thing of all? Ang sabi po ng mga mas bata, hindi daw, pera daw. Money is the greatest thing. No? May mga memes pa nga, sino daw ang pipiliin mo? 50 million pesos o ang kapatid mo. So, marami mga kabataan sabi, ay syempre, piliin ko 50 million. Oh, pero joke lang yun, syempre. Mas mahal talaga natin ang ating kapamilya. Kahit sa pelikula, paulit-ulit natin itong naririnig. Lalo na kapag may mga dying speech. Hindi po importante ang money. Ang importante ay magmahalan kayo. And mukhang kahit saan po tayo tumingin, iisa lang ang sinasabi ng mundo. Importante ang pagmamahal. Love matters. At ang ating passage sa ngayon ay matatagpuan sa Book of John, chapter 15, verse 9 to 17. So if you have your Bibles with you, or sa phone, okay lang naman. At sabay-sabay natin basahin ang John chapter 15, verse 9 to 17. Ayan, nilagay ko na rin sa PowerPoint. So, basahin ko po. As the Father has loved me, so have I loved you. Abide in my love. If you keep my commandments, you will abide in my love, just as I have kept my Father's commandments and abide in his love. These things I have spoken to you, that my joy may be in you, and that your joy may be full. This is my commandment, that you love one another as I have loved you. Greater love has no one than this, that someone lay down his life for his friends. You are my friends, and if you do what I command you, next, no longer do I call you servants, for the servant does not know what his master is doing, but I have called you friends, for all that I have heard from my Father I have made known to you. You did not choose me, but I chose you and appointed you that you should go and bear fruit, and that your fruit should abide, so that whatever you ask the Father in my name, he may give it to you. These things I command you, so that you will love one another. So sinabi po dito, no, ni Jesus, as the Father has loved me, so have I loved you. Abide in my love. This is my commandment, that you love one another as I have loved you. Hindi po ito basta-basta or casual na usapan lang. Ito po ay huling habilin, isa sa mga huling habilin ni Jesus. No? Nung panahon, huling mga panahon niya dito sa mundo.
At mahalagang maintindihan po natin ang konteksto ng chapter 15. Ito ay bahagi ng tinatawag na upper room discourse. Ito po yung huling gabi na si Jesus kasama niya ang kanyang mga disciples bago siya ipako sa krus. So ito, wala na po siyang panahon para sa mga small talks. Wala na pong space para sa mga pag-usapan pa mga secondary issues. Ang mga salitang ito na binasa pa natin, ito ay spoken. Sinabi ni Jesus on the edge of betrayal, on the edge of suffering and death. At sa gitna ng lahat ng iyon, hindi niya sinabi, ito ang gawin ninyo pag wala na ako sa ministry. Hindi rin niya sinabi na ayusin niyo ang structure ng simbahan. Ang bilin niya ay simple pero mabigat. Ito ang habilin ni Jesus. Abide in my love and love one another. Kung ito po ang huling habilin ni Jesus, bakit minsan ito ang una natin nakakalimutan? Ang loving one another. Si Jesus ay naghahanda sa kanyang pag-alis. At sa gitna ng lahat ng pwede niyang sabihin, pwede siya magbigay ng warning. Di ba po? Pwede siya magbigay ng strategies para sa kanyang mga disciples. Pwede siya magbigay ng instructions. Pero dalawa lang ang kanyang binigyan diin. Manatili sa Diyos, magmahalan sa isa't isa. And next slide po, makikita po natin sa Matthew 22:37-40. Tinanong po si Jesus kung ano ang greatest commandment. Ang sagot po niya ay simple lang. No? Love the Lord your God and love your neighbor as yourself. So why is Jesus so serious about love? So pansinin po natin sa binasa natin kanina, sabi niya, as the Father has loved me, so have I loved you. Ibig sabihin po, ang sukatan ng pagmamahal ni Kristo sa atin ay ang relasyon ng Ama at ng Anak. And of course, with the Holy Spirit, the Trinity. Sabi nga sa theology, sa lesson namin ni Dr. Marvin, the perfect love ay mananatili lamang sa love within the Trinity itself. At yun po, yun ang sukatan ng pagmamahal ni Kristo. That kind of love. Hindi ito yung love na alam natin. Hindi ito sentimental love. Ito po, ang sinasabing love ay agape. Meaning eternal, sacrificial, and obedient love. And ang command ni Jesus na love one another ay may standard. Ang sabi niya, as I have loved you. Love one another as I have loved you. So hindi na batayan po ang ating sarili. Di ba po? Love one another as you love yourself. No, hindi na batayan ang pagmamahal mo sa sarili mo. Ang batayan na po ng pagmamahal natin sa isa't isa ay ang pagmamahal ni Kristo sa inyo, sa atin. Mahirap po yun. Kaya ba natin magpakamatay para sa iba? Ganon ang standard ng pagmamahal na sinasabi ni Kristo dito. Hindi tayo ang nagsiset ng definition ng pagmamahal. Si Kristo po ang nagtatakda. Ang tanong, kaninong definition ng pagmamahal ang sinusunod natin? Kay Kristo ba o pagmamahal na alam natin ng kultura? Kaya ba natin magmahal kung ang sukatan ay hindi comfort, kundi sacrifice? Ano bang klaseng pagmamahal ang pinapractice natin? Sabi pa nga, these things I command you so that you will love one another. Hindi po ito payo, hindi rin ito suggestion, ito po ay command. Ito ay utos. Ayaw man natin o gusto natin, ito po ang command. Ang pagmamahal ay command. Next. Love is a command.
Ito ay utos. No? Sa Greek, ang salitang ginamit dito sa command, estolei, command. Hindi po ito suggestion. Ibig sabihin, ang love ay obligasyon, moral obligation. Hindi po ito emotional option. Hindi sinabi ni Jesus, love one another kapag kaya mo. Ang sinabi niya, this I command you. Love one another. At ang pagmamahal sa Biblia ay hindi unang nararamdaman. Ito po ay unang pinipili. Kapag wala na ang feeling, sumusunod pa rin kaya tayo? Are we loving because we feel it? Or because Christ command it? Kung tayo po ay tagasunod ni Kristo, ang pagmamahal ay hindi po optional. Kung meron tayong problema doon, it is an obedience issue. But of course, graceful si Lord, no? At sabi sa 1 John chapter 4:21, no? And this commandment we have from Him, whoever loves God must also love his brother. Hindi pwedeng hiwalay po ang dalawa. Hindi pwedeng mahal mo lang si God, vertical, pero walang horizontal, no? Love God and love one another. And next slide po. Love reveals that we know God. Sabi po sa 1 John chapter 4 verse 8, anyone who does not love does not know God, because God is love. Ang salitang know dito ay hindi po intellectual knowledge. No? Ito ay relational knowledge, experiential knowing. Pwede ka pong maraming alam tungkol sa Diyos. Halos lahat ng tao alam yan eh. No? Alam na may Diyos. Pero hindi po siya kilala. So sa Biblia, ang tunay na pagkakilala sa Diyos ay laging may bunga. Ito ang unang bunga, ang pagmamahal. Kilala ba natin ang Diyos o kilala natin ang theology tungkol sa Kanya? May ebidensya ba ng presensya ng Diyos sa paraan ng pakikituro natin sa tao? Pag ibang tao kaya inobserve ang relationship natin sa iba, makikita kaya nila ang Diyos? Hindi po sinabing, does not know about God. Ang sinabi po dyan, does not know God. Because love is not just a doctrine we believe. It is a life we live. Isa sa buhay po natin ito. And next po, love reveals that God lives in us. If we love one another, God abides in us, and His love is perfected in us. At dagdag pa ni Jesus sa John chapter 13:34-35, by this all people will know that you are my disciples, if you have love for one another. Hindi po tayo makikilala bilang Kristiyano dahil sa galing ng worship band. Hindi po tayo makikilala bilang Kristiyano dahil sa dami nating ginagawang programa dito sa simbahan. Makikilala po tayo sa pagmamahal natin sa isa't isa. Malinaw po sinabi ni Jesus yan. By all this, all people will know that you are my disciples if you have love for one another. Love is the foundation of everything. And sinabi ni Jesus sa Matthew 22 verse 40, on these two commandments depend all the law and the prophets. Next. And sinabi niya sa Matthew 7:12, so whatever you wish that others would do to you, do also to them, for this is the law and the prophets. Ibig sabihin po, lahat ng utos, lahat ng propesiya nakasabit, nakaangkla sa pagmamahal. Kahit ang 10 Commandments, pwede po nating isummarize sa dalawa. Love God, love others. Lahat, pati ang mga 600 plus na mga batas o mga Jewish law, iisa lang po ang sentro nito. Love. Pagmamahal.
Kaya kung babasahin naman natin sa Mark chapter 12, next po, 32 to 33. No, sabi ng isang kausap ni Jesus niya, no, na isa ding parang scholar or guro. You are right, teacher. You have truly said that he is one, and there is no other besides him. And to love him with all the heart and with all the understanding and with all the strength, and to love one's neighbor as oneself is much more than all whole burnt offerings and sacrifices. Napakalakas ng sinabi dito. Bilang isang expert sa rituals at sacrifices, sinabi niya, love is greater than all burnt offerings. Ibig sabihin po nito, posible pala ang religious obedience na walang tunay na devotion. God prefers transformed hearts over impressive rituals. Ano po ba ang mas madalas nating inuuna? Ritual o relasyon? Pwede bang busy tayo sa church pero absent sa pagmamahal? Ang mga pagsakripisyo ba natin pleasing sa God? Or pleasing to God, or simply visible to people? Malinaw, mas mahalaga ang pagmamahal kaysa rituals. Mas mahalaga ang relationship kaysa religious performance. That's why, relationship with God matters. And kung friend nyo po si Ma'am Jess, yun lagi niyang hashtag relationship with God matters. Laging paalala yan. And love cannot be replaced by ministry. Babala ni Paul sa 1 Corinthians chapter 13. Ang sabi, if I speak in tongues of men of angels, but do not have love, I am nothing. I am just a resounding gong or a clanging cymbals. If I have faith that can move mountains, but do not have love, I am nothing. Itong video na po ito ay kumalat po ito sa FB Reels. Nakakatuwa pero at the same time nakakalungkot. Pwede pang ipa-play ito? Kaya? Ayan, hintayin natin. Yan. So ito video na ito, maiksi lang, pero baka yung iba sa inyo matawa, baka yung iba malungkot. Wala pa? Okay. Okay lang yan. So, habang prepare, hindi po natin pwedeng palitan or i-substitute ang love sa ginagawa natin dito sa church. Kahit pa itaas-taas natin ang ating mga kamay habang kumakanta, kung wala tayong love, we are nothing. Kahit pa 100 years ka ng Kristiyano, kung walang pagmamahal, we are nothing. Kahit napakagaling po natin kumanta, tumugtog, kahit na active tayo sa ministry, pero kung walang pagmamahal, we are nothing. Kahit pa sabihin natin meron tayong faith, malakas ang ating pananampalataya, pero kung walang pagmamahal, that's nothing. Hindi po nabibili ang pagmamahal. The church can survive without money. Pero kung ang simbahan na walang pagmamahal, it cannot survive. At ang ating fellowship revolves around love, kahit na may mga differences po tayo. The love of Christ is the center of our fellowship. Panoorin natin yung video po. Okay na? Mo yata, i-play dito sa ano. Yan. Click mo yan. Ay, may sound pala yan. May sound.
Hindi, baka naka-ano sa iPad, naka-mute, naka-on. Okay, isa pa. Play. Nagets ninyo? No? Kakapalo lang daw sa kanya nung nanay niya sa likod daw ng simbahan. Eh siyempre, anong reaction ng bata? Galit, no? So ngayon, pinapagalitan siya ng nanay niya kasi mag-praise ka naman, ngumiti ka. Paano ngingiti yung bata kung pinalo mo sa likod ng church? So, alam mo yun, ganun yung picture ng natin ngayon, no? Kahit anong pataas-taas ng kamay natin dito, pakanta-kanta, no? Kung walang pagmamahal, we are nothing. Hindi natin pwedeng palitan ang love ng church activities, pagiging busy sa ministry, pagiging active sa loob ng simbahan. You can be impressive and still be empty. Kapag tinanggal ang love, ano ang matitira sa ministry natin? Habang nag-scroll din po ako sa newsfeed, meron akong friend na shinare niya itong post na ito. Tapos, mahilig po kasi ako magbasa ng mga comments, no? Kasi doon maraming mga nakakatawa, pero nalungkot ako sa mga nabasa ko. Akala ko matutuwa ako eh. Ito po yung mga yon. Ito ang shinare ng friends ko. No, hindi nyo ako mapapaniwala sa mga motivational quotes ninyo. Kasi ang papangit ng pag-uugali nyo sa personal. No? Next. Ito yung mga comments na nabasa ko. Huwag kami. Hindi nyo kami mapaniwala sa Bible verses nyo tsaka pag-worship nyo. Ano pa? Practice what you preach kasi. Sinasabuhay din ng dapat kasi. Ano pa? Yung ang layo ng katauhan at mga pinagpo-post sa social media versus in real life. Huwag kami. Hindi nyo kami papaniwala sa pagiging banal-banalan nyo, lalo na hindi nyo naman sinasabuhay mga pinapangaral nyo. Yung Bible verse, yung bio, pero sa totoong buhay, isa siyang okay. Biblical verse pa, di nyo ako maloloko. Alam ko pag-uugali ninyo. Tag ko kaya yun. Kilala ko laging blessed, pero lagi naman magulo ang buhay. No, some of these parang hatred lang towards the church and towards some Christians. Pero some of these totoo naman talaga. No? Nakakalungkot na marami pala mga tao ang ganito ang tingin sa ating mga Kristiyano. Maganda tanongin ng sarili natin, bakit kaya? Ano ba ang nakikita nila sa atin? Sa John 21 po, 3 beses tinanong ni Peter. Ay tinanong si Peter ni Jesus. Katumbas ng 3 kanyang denial. Pero kung papansinin po natin, hindi muna binigyan ni Jesus ng mga gawain si Peter. No? Inayos muna ni Jesus ang love relationship. Because alam ni Jesus ang totoo. Unhealed love produces unhealthy leadership. Pagkatapos po ng resurrection, kinausap ni Jesus si Peter. Ang disciple na nag-deny sa kanya, ipinagkanulo siya ng 3 beses. 3 times. So si Peter ay siguro nagsisisi, no? Broken, failed. Feeling niya failed na siya. Tahimik na siya nung time na yon. Pero pansinin po ninyo yung tanong ni Jesus. Hindi niya po sinabi, Peter, ready ka na bang mag-preach ulit? Ready ka na bang mangaral? Peter, kaya mo na bang mag-lead? Kasi iiwan ko na sa iyo yung ipagkakatiwala ko sa iyong simbahan. Pero ito pong ginawa ni Jesus. No? 3 ang tanong niya. Pero iisa lang. Peter, do you love me? At sa bawat sagot ni Peter na, yes, Lord, iisa rin ang reply ni Jesus. O ang sagot niya, if you love me, feed my lambs. So mga kapatid, malinaw po ang mensahe ni Jesus.
before we do ministry, love first. Before you feed others or other crowds, love the lambs. Sino po yung mga lambs? Tayo dito sa simbahan. Tayo magkakapatid. No? If you love Jesus, feed His lamb. Hindi sinabi ni Jesus, feed my lambs para mahalin mo ako. Ang sinabi niya, kung mahal mo ako, makikita yan sa kung paano mo mahalin ng iba. At pansinin po ninyo, lambs, hindi sheep. Ibig sabihin, ang ministry ay nagsisimula sa loob. Sa kapatid, sa church, sa pamilya, sa mga taong mahirap mahalin. Totoo naman po talaga. No? That's why gustong-gusto ko yung verse na bearing one another. Sa amin palang mag-asawa, hirap na akong i-bear, di ba? Pag sa mag-asawa, mahirap na. Lalo pa kaya sa mga kapatid natin dito sa simbahan. Ministry does not begin with crowds. It begins with care. So ang pagmamahal po, love is not a preparation for ministry. Love is the ministry. But where do we start? No, paano nga ba tayo magsisimula? Siyempre, unang-una, pray. Next, pray. Hindi pwedeng mawala ang prayer sa buhay ng bawat isa, lalo na sa simbahan. A prayerless na simbahan, masasabi kong unhealthy church. No? Humingi tayo ng pusong marunong magmahal. Pangalawa, love the person near you. Love the person in front, beside, behind you. Hindi po natin kayang mahalin ang buong mundo agad. Magsimula tayo sa nasa harap mo, nasa tabi mo, nasa likod mo. Pangatlo, spend time with people you don't normally spend time with. Expand your table. At sabi ni Jesus sa Luke 14, next. Wag lang yung may mga maibabalik sa'yo. Sabi, he said also to the man who had invited him, when you give a dinner or banquet, do not invite your friends or brothers or your relatives or rich neighbors, lest they also invite you in return and you be repaid. But when you give a feast, invite the poor, the crippled, the lame, the blind, and you will be blessed because they cannot repay you, for you will be repaid at the resurrection of the just. That is Christ-like love. Iyon ang klaseng pagmamahal na sinasabi ni Kristo dito. So bago po tayo magtapos, ang puso po ng kaharian ng Diyos ay pagmamahal. Ipinakita po ito ni Kristo sa krus ng Kalbaryo at ipinagkatiwala niya ito sa atin. So mga kapatid, next. The world will know we are Christians not by our words, but by our love. At sa pamagitan ng pagmamahal na iyon, madadala natin sila kay Kristo. Tayo manalangin. Panginoon naming Ama, salamat sa pag-ibig na una ninyong ipinakita sa amin. Turuan ninyo kaming magmahal, hindi lang sa salita, kundi sa buhay. Sa aming pamilya, sa aming church, dito sa simbahan, at sa kapwa. Hubugin po ninyo kami ayon sa wangis ng aming Panginoong Jesucristo. Sa pangalan ni Jesus. Amen.